Ibig sabihin, kapag inaayawan ka ng lalaki pero hindi mo alam ang dahilan. Yon. Well, isa talaga ito sa nagbibigay kaguluhan sa isipan ng mga kababaihan, lalong-lalo na kapag inaayawan na sila ng lalaki, inaatrasan, nang hindi nila alam kung ano ba talaga yung totoong dahilan. So which is, talagang may iwan ka sa ere na mabibigyan ka ng pasakit, and then yun na nga, masa-self-destruct ka. Kasi once na inaayawan ka, inaatrasan ka nang hindi mo alam yung dahilan, ay talagang ito at ito yung iikot sa iyong isipan. Sa buong araw, utol. Wala kang ibang magagawa kundi yun at yun yung iisipin mo. Uy, teka lang. Ano kaya yung ibig sabihin nun? Bakit kaya niya ako inaatrasan? Ano kaya yung pinakarason? Yes. So ito ngayon mga utol, isisiwalat ko sa inyo na which is actually, tatlong bagay lang naman yan. Para hindi na rin kayo maguguluhan, para masagot na rin natin yung katanungan dyan sa inyong isipan. So ito ngayon, wag na nating papatagalin pa, na yung una sa lahat is may ibang gusto. Yes. Kapag inaayawan ka na ng lalaki, inaatrasan, and then hindi mo alam kung ano ba talaga yung totoong dahilan, yung isa po dito utol is, yun na nga, may iba po yang gusto or may ibang tina-target. Yes, or maybe may chinachat na ngayon na bago. Now that's why, bago siya humantong sa next na kikilalanin niya yung isang babae or sa isang relasyon, is tatapusin niya muna yung sa inyo. Yung tipong parang magsiseryoso na siya doon sa bago. Yes, that's why ito ngayon, iiwan ka niya sa ere na bigla-bigla na lang. Na babe, pasensya na, ayoko na sa'yo. Wag mo na akong kontakin, wag mo na akong kausapin. Tapos na tayo. So talagang masasaktan ka dito. Yes. So isa po ito utol sa rason na kung bakit kakalasan ka or bakit ka inaatrasan ng lalaki, na posible is may bago po yung tina-target. Okay? So yun ha. And then ito, yung pangalawa is may present na partner. Yes. Actually may nakausap din ako na gano'n na nga, bigla siyang nagduda na Kuya Kiko, bakit kaya ganon? Na umabot na kami ng ilang buwan pero sa ngayon isang pabigla-bigla na lang na gusto niya nang tapusin yung sa amin. Gusto niya nang ihinto yung pagmamahalan namin kasi ganon na nga, ayaw niya na daw, mag-focus daw muna siya sa kanyang sarili or sa kanyang mga pangarap sa buhay. Pero totoo bang rason ito? Well, ganon na nga mga utol. Once kasi na may partner yung isang lalaki, and then ikaw ngayon itong bago, and then bigla kang inayawan, is 'di ba? Isa ito sa sasabihin ng partner niya. Tapusin mo na 'yan. Okay? Papatawarin kita, basta tapusin mo na kung ano yung meron sa inyo ng babae mo. Yes. So ito na ngayon, sinasabihan ka na frankly na aayawan ka na niya or ayaw niya na. Which is nagamit ka lang utol. That's why mag-ingat po kayo na bago kayo pumasok sa isang relasyon or bago nyo sasagutin yung isang lalaki, make sure nyo po muna na yung lalaki talaga is single. So paano po malaman, Kuya Kiko? Ganun na nga, meron tayong 3 months rule. Nasa loob ng 3 months is pagmasdan mo muna yung isang lalaki. Kung consistent ba talaga yung pinapakita at saka paliligaw niya sa'yo. And then yung isa pa dito is kailangan subukan mong mag-video call sa kanya halos gabi-gabi bago matulog. Kasi yung isang lalaki na may partner ay hindi niya po makuha na mag-video call or makipag-usap sa'yo sa gabi. Lalong-lalo na kapag katabi niya yung partner niya. Yes. So ganun po yon. That's why kapag may nakikita kang red flag or maliit pa lang na red flag is kailangan mo nang pagbigyan ng toon. Kasi yung maliit na red flag na yan is yan at yan din po yung magiging problema mo balang araw. Na lalaki at lalaki po yan. Yes. So again mga utula, isa po ito sa dahilan na kung bakit inaayawan na kayo ng mga partner ninyo dahil posible may partner po yan. Okay? So yun. And then ito yung pangatlo, walang iba kundi hindi niya nakuha ang motibo. Okay? Ano bang klaseng motibo yan? Which is, yung isa dyan is yung pera mo. Okay? And then yung pangalawa ay yung katawan mo. Na kung ikaw na babae ay hindi mo pa ito binibigay sa kanya, hindi mo pa binubuhos lahat-lahat sa kanya, umabot na kayo ng 3 months, 4 months, 5 months, and then hindi ka pa rin nagpapagalaw, hindi ka nagpapalabas ng pera sa kanya, yung tipong pinagmamasdan mo muna siya.
So, and then, pagdating ng panahon, once na ma-realize na ng lalaki na, uy, parang wala naman ako makukuha sa babaeng ito. Hindi ko nga siya magalaw. Hindi ko nga siya mapeperahan. Hindi man lang makapagpahiram sa akin ng pera. Then, dito niya mababalidate na wala pala siya makukuha sa iyo. Na hindi ka pala niya mauuto. So, isa na po ito sa dahilan na kung bakit bigla-bigla na lang nang-ghost yung isang lalaki, bigla na lang magpapaalam sa iyo, or bigla niya na lang tatapusin yung relationship ninyo. So yun po yung dahilan, utol. Yung iba po dyan is hanggang pagmamanipula na lang. Hana kung makakarinig ka man na aayusin niya muna yung buhay niya, may pinoproblema lang siya, or aayusin niyo lang yung about sa family niya, walang ganon sa totoong nagmamahal. Kasi una sa lahat, kapag may problema yung partner mo, wala siyang ibang unang lalapitan kundi yung partner niya, which is ikaw dapat. Hindi yung kapag may problema siya is aatrasan ka niya, and then aayusin niya yung buhay niya, aayusin niya yung sarili niya, or aayusin niya muna yung sa family niya. Ano yun? 'Di ba? Pumasok siya sa gera, pumasok siya sa relasyon, and then hindi pa pala siya handa. 'Di ba? So diyan pa lang nagpapahiwatig na yung lalaki or yung partner na yan is walang kwenta. So, bakit mo pa hahabulin kung inaayawan ka na? Bakit mo pa hahabulin kung tatapusin niya na yung relationship ninyo? Kasi ito mga utol ha, once na tinatapos na po ng mga partner ninyo yung relationship ninyo, that is a blessing po. Okay? Magpasalamat ka, and then mako-congrats talaga kita dyan dahil nakawala ka sa pasakit. Yes, dahil makakaalis ka na sa sakit ng ulo. That's why marami kang hinanaing, marami kang pasakit, nade-depress ka, nababalisa ka, wala kang peace of mind sa partner mo na yan. Na kung sa ngayon is inaayawan ka na. Ha? Ito trust me mga utol ha, after kanyang hiwalayan, ito in advance, baka hindi mo alam, that's why natatakot ka. Ha? In advance po is, after ilang buwan, 2 months, 3 months ay makakamit mo po yung kaligayahan. Trust me, that's why huwag na huwag ka pong matakot na mawala yung taong yan. Dahil sakit sa ulo, pabigat lang yan. Mas mainam na nga itong tinapos niya yung relationship ninyo kaysa magdurusa ka pa sa taong yan na hindi naman pala ikaw talaga yung totoong minamahal, which is may iba pa pala. So, huwag ka ring maging madamot. Ipamigay mo yung taong hindi naman nagmamahal sa'yo or walang pakialam sa'yo. Lagi ninyong tandaan, yung totoong nagmamahal is hindi mo na kailangan pilitin yan. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. And then, sa mga gusto ako makausap one-on-one, puntahan nyo lang po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PM Mr. Ilang. Okay? So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and baboy! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko nang hawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang di manghirapan.